nalilito ako talaga. At saka, sabihin ko na yung dalamhati naming lahat. Eto, no, ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan saan program, yung DPWH, nagkagulo-gulo? Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Baka nasa Bahari ka fund expectation nila, assumption. Ay, nako, hindi ko alam. Infra, ano diba yun? Abay, wala namang sinasabi na infra projects. Yun nakalista, nandyan pa rin, nakatenga pa rin sa DPWH. Ang DPWH, halos magkano na lang ang maintenance fund. Yang EDSA, lalala pa yung sitwasyon niyan. Kasi magkano kakarampot na lang yung maintenance, yung right of way. Bilyon-bilyon ang utang ng gobyerno, 66 billion yata. Ang inallocate 300 million. Utang natin yan sa mga may-ari ng lupa na nagmagandang loob at ibinenta para magkaroon ng kalsada. Mga dekada-dekada yung iba. Paano bubuksan lahat ng kalsada sa Mindanao? Walang right of way. Walang right of way sa mga isla na kulang ang mga kalsada. Paano yan? Tapos yung pre-engineering. Ayan, yung mga engineering. Wala. Yung context po nung pamimigay ng bigas, under 4Ps. Pero would you siguro suggest to your brother na... If you recall, there's a rice assistance program under the 4Ps. Meron talagang 600 pesos dyan dati. Matagal na namin sinasabi ni Senator Cynthia Villar na i-convert na yan sa mismong bigas para mabili yung bigas ng ating magsasaka. Para mabuhay yung local. Hindi naman na isatupad. They actually have a rice assistance program. But if you recall, Sandra, hindi ba itong 4Ps na ito, nagsimula to dahil naging fertilizer scam, naging bigas importation scam. Sang katutak na yung scam natin. Kaya, naisip nga at sinabi ng mga consultant mula World Bank, ADB, sa iba't ibang lugar, na sa South America, Mexico, and these other places, cash na yung binibigay. Para wala ng middleman na kumikita sa bigas, sa fertilizer, sa gasolina, at sa kung ano-ano. So, I think that was the purpose. So, the question is policy now reversing itself? Babalik na naman tayo to give goods. And are we certain that we have enough controls and safeguards in place so that the scams of the middleman, the procurer, the supplier, the contractor, and even their co-conspirators within government will not once again exploit these programs? But may concern po ba kayo na baka akap yung fund na matap for that? I'm totally confused. Like I told you, I know nothing about the ACAP. Now they're telling us that our signatures were attached. I have no clue what these things are about. So, ang hinihingi ko, clarity. Baka naman maayos. I mean to say, baka naman may tamang dahilan. Maybe there's an emergency of some sort. My question is, may QRF naman for emergencies. Yung Quick Response Fund ng DSWD, DA, DPWH, ba't hindi yun ang ginamit? Yung DA nandun, kung bigat. Bakit biglang LGU? So, I don't know. There's a great deal of confusion and I have more questions than answers. At kahit I need solution, wala pa rin akong solution dito. Last clarification, yung under ACAP, so a portion is... It's very difficult for me to clarify kasi hindi klaro sa utak ko eh. Sorry Yes, Sandra, talagang labon-labo ako dyan. There's just an article that says that aside from the DSWD portion of more than 26 billion, unprogrammed na nga daw, under unprogrammed fund na nga daw po yung iba. Do you see any problem with that? Ito nga ang malaking problema. Yung unprogrammed, ang daming tinambak sa unprogrammed na nakakagulat. Kasi yung unprogrammed, ibig sabihin, talagang savings. Magkakaroon ng savings ang gobyerno. Hindi naman tayo sigurado magkakaroon ng savings.
Saka usually, sa mga susunod na buwan yan, second or third quarter na yan, hindi na marirelease yan eh, if ever. So, kung programa siyang regular program, ba't ilalagay sa unprogram? Alam mong alatsamba yan. Alam mo na malelate yan. Eh kung programa yan na all year round, tulad ng bigas, abay, ibig sabihin, hanggang June, wag muna kayo kumain. Di ba? Kasi hindi marirelease yung pera hanggang June eh, if ever, if at all. Itong AKAP ang program. Hindi, yung iba kasi unprogrammed. Kasi nga 27 lang ang nasa DSWD. The remainder is in the unprogrammed. Now, if it is really sincerely an anti-inflationary program addressing the high prices of rice, then are we to assume that we will hope and pray that by June perhaps or by September perhaps there will be savings? In the meantime, wag mo nang kakain. Huwag mo nang mag-El Nino. May ganun. Nalilito ako talaga. At saka, sabihin ko na yung dalamhati namin lahat. Eto no, ang expectation ng tao, Marcos administration, matindi ang infrastructure. Alam ba ninyo, dyan sa unprogrammed, yung DPWH, nagkagulo-gulo? Bakit? Zero. Zero ang foreign assisted projects. Ibig sabihin, lahat ng flagship project, zero rin. Ano maipapakita? Ako nahihiya kasi ang expectation ng tao, labis-labis ang kalsada, ang puerto, airport. Kinakabahan ako. Sira pati ang pangalan ng Pilipino niya. Baka nasa Maharlika Fund expectation nila, assumption. Ay, nako, hindi ko alam. Infra, ano di ba yun? Abay, Infra. wala namang sinasabi na infra projects. Yun nakalista, nandyan pa rin, nakatenga pa rin sa DPWH. Ang DPWH, halos magkano na lang ang maintenance fund. Yang EDSA, lalala pa yung sitwasyon niyan. Kasi magkano kakarampot na lang yung maintenance, yung right of way. Bilyon-bilyon ang utang ng gobyerno, 66 billion yata. Ang inallocate 300 million. Utang natin yan sa mga may-ari ng lupa na nagmagandang loob at ibinenta para magkaroon ng kalsada. Mga dekada-dekada yung iba. Paano bubuksan lahat ng kalsada sa Mindanao? Walang right of way. Walang right of way sa mga isla na kulang ang mga kalsada. Paano yan? Tapos yung pre-engineering. Ayan, yung mga engineering, wala rin bondo. Flexibilities. Lahat, saan napunta lahat ng mga perang yan? Okay. Pero yung foreign assisted, abalang-abala ako. Kasi sirang-sira ang pangalan natin yan. Wala nang magpapautang sa Pilipino, kahiyaan natin ng labis-labis. At nagbabayad tayo ng ano yun, yung holding, handling fees ba yun? Yes. Para i-reserve yung pera para Yes. sa atin. Ma'am, I'm giving you the floor if you wish to answer. Ayan. Hello, Aaron. Two questions lang ano. Yung being the chairperson of the oversight committee for the DSWD, ano po ba yung maging next action ninyo for the AKAP program? Yes, I think I'll have to talk very seriously to all those concerned at himayan ng maigi kung anong mga pangyayari. At kausapin rin natin ang ating mga appropriations and finance heads para magkasundo naman tayo sa tamang proseso. Kung nabubulabog dyan sa pamamaraan ng koleksyon ng PI nila, nabubulabog rin kami sa pamamaraan ng pagbabudget. At sabi ko nga, hindi pwedeng basta-basta itong budget na to kasi ito na yung gagamitin sa eleksyon. Klarong-klaro na lumobo siya eh. Yung in-apply ng presidente, X amount lang. Abay, halos 20% dagdag. Saan manggagaling yung 16 to be exact? Nag-16% increase. Saan napunta yun? Wala naman tayong nararamdaman sa mga magsasaka. Wala naman bagong irrigation project na pagkalaki-laki. Wala naman bagong mga airport or malalaking lansangan kasi zero nga yung foreign assisted. Saan napunta yung additional 16%? Zero. Unheard of. There's not a single flagship program that will proceed as a result. Yeah. Last lang, Sen. PBA Party List Representative Mix Nograles denied that she was behind the PI initiative in Davao City. Sabi po niya, nasa abroad siya nung time na yun. Kumbinsido po ba kayo sa alibay niya? Well, I think the evidence will have to stand on its own. Sangkatutak ang aming affidavit at napakaraming testigo. Maraming in-identify na party list, hindi lang naman sila, kundi yung Tingog, na-identify, Marino, senior citizens, marami kasi.
Pasensya lang, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit, dahil ito lang yung mga taong nagsasalita, hindi naman ang galing sa akin. Wala naman akong inaakusa, wala naman akong inaaway, magkakaibigan tayo lahat. Wala akong magawa sa lumalabas sa hearing. Testimonies only, no evidence yet ng may mga... Well, there's evidence in the sense that yung mga iba't ibang mga coupon na pinamigay, kasi very organized meron silang mga formularies, yung mga form, sinoli nila, dala-dala nila yung form kasi gusto nilang i-withdraw. Nagpapirma sila, tapos ina-erase nila, pinupura nila, kasi gusto nila mawala na At saka, yung iba naman, nabigyan ng food packs, tapos meron silang mga coupon. Doon sa Davao, iba, kada distrito. May picture ng bundok, may picture ng eagle, iba-iba. So, alam mo kung anong distrito Hindi ka. mo nakuha kay Chairman Garcia ang commitment to stop the, yung sa... Well, he already stopped, as ordered by the President, he has stopped the acceptance of submitted signatures. But the question remains, there are millions of signatures already with the COMELEC, already accepted. Ano commitment niya doon? So, that's the question. Aanhin yun? Ibabasura ba yun? Ano Sabi niya, hindi, andun lang. Kapag andun lang, pwede pang gamitin yan sa mga susunod na PI. Wala namang expiry date yung mga permang yan. Sabi niya, oo, pwede pang gamitin. So, malayo pa yung 2025, malayo pa mas lalong malayo yung 2028. Pwedeng i-recycle, upcycle yan. Ang akin, hindi ba dapat isoli sa tao yan? Basura yan, sunugin yan, or something, di ba? I-recycle yan, itapon na muna yan. Pero yun, andun, nakatenga. Tapos yung mga tao nga na nagre-reklamo, nagdalawang isip, at sabi nila, ayaw nilang suhulan, gusto nila i-withdraw yung signature. Napaka-komplikado ng proseso. Pupunta ka sa COMELEC office, maghanap ka ng abogado, mag-a-affidavit ka na i-withdraw mo. Pagkatapos, magpapanotaryo ka. Paano kanyan? Samantalang paglikom ng mga signatures, ratsyada. Okay. On that note, Mark, I would like you to give your closing remarks so you can proceed with your other legislative work. Yes, I think I already pitched my other legislative work. We have many bills pending, and I would like to remind everyone as well, I mean, andito na rin tayo, na actually, nung panahon ng Presidente Duterte, sa administration, nagtrabaho naman yung Senado, by ang Kongreso, napaltan yung economic provisions in accordance with law. Tatlo yung napaltan namin, yung public service law, nakatenga nga lang sa Supreme Court, di madaliin yung desisyon para matapos yan. Ikalawa, yung retail trade, para yung maliliit na investment ng foreigner, pwede pa rin. Tapos, ikatlo yung sa akin, yung foreign investment bill, na pinalawak yung sektor kung saan pwedeng pumasok ang mga dayuhan. So, andyan, yung tatlong yan, maliwanag na yan, dahil merong in accordance with law sa ating konstitusyon. Pwede naman yun. So, ang akin, at pinagtatakahan ko rin, kasi di ba ako yung chairman ng Economic Affairs nung nakaraang 18th Congress. Abay, halos araw-araw, kausap ko naman yung foreign investor. Wala naman sinabing palta ng Constitution. Ang laging dinadaing, ang mahal-mahal ng kuryente, number 1. Number 2, palpak ang infrastructure, walang kalsada, palpak yung internal shipping, etc., etc. Ikatlo, labis ang red tape ninyo. Ang tagal-tagal, 152 signatures para magkaroon ng renewable energy project. Paano naman kami niyan? Yun, yung mga red tape, yung bureaucracy, isama mo na, yung corruption, yan naman ang dinadaing. Tapos yung mga ill-trained workers, yung mga trabador natin, Job matching. hindi nagmamatch doon sa requirement ng ating foreign investors at nabibigatan sila kasi magre-retraining sila if ever. So, eto, kulang kasi tayo ng skilled worker, di ba? Yan ang problema. Medyo paper chase at diploma ang tukoy at ang pakay ng ating mga pamantasan kung minsan. So, yun ang dinadaing nila. Araw-araw, yun na naririnig ko. Kaya nagulat ako, bakit economic provisions bigla ang sinabak. Tapos nakakatawa pa, yung listahan ayaw ibigay. Nung sa wakas binigay,
Eto nga, yung public services, ginawa na natin yan. Yung edukasyon, sigurado pa kayo? Tapos pinaltan pa, basic education. Wala yun sa Constitution, nagagalit yung mga abogado dyan. Nakaka-nervous din yan, di ba? Sigurado ba tayo gusto natin na maging alien din yung ating mga anak? Tapos advertising. Tapos, ang pinaka-nakakatawa yung advertising. Malaking investment ba yon? Talaga bang magsusulat sila ng copy at ng mga jingle in Filipino? Marunong ba sila niyan? Ang labo. Kaya nga, ayun. Political, talagang political lang. Kaya nagtataka kami. And yesterday, isa pa yun, isa pang natuklasan kahapon, phase 1 pa lang ito. Di ba yun ang sabi? So, ibig sabihin, ano na ngayon ng phase 2, 3, 4, 5? Di ba? Saan tayo dadalhin? Nako, baka magulat na lang tayo, tatalo na para tayo itutulak na tayo sa bangin. Masang magagaya kami sa mga senador na nagulat. Kaya nga, ano ba nangyari sa amin? Okay. On that note, I would like to thank the good senator for sharing her time with us. And she are gonna be pursuing her legislative work further. So, thank you, madam. Happy Valentine's and Maraming salamat at araw ng mga puso. Hindi ako nakikipag-away, pinapayuhan ko lang na kung pwede. Kasi kasuhin naman na